Masayang araw mga ka-PL. Nako, karambola po ngayon ang mga pinklawan mga kababayan. Pinklawan meaning pink at saka mga dilawan na nagkaisa mga kababayan. Pinagkaisahan na po nila ngayon si Attorney Rowena Guanzon. Etong si Ronald Llamas, meron pong mga pasaring kay Attorney Rowena Guanzon. Yung mga ordinaryong pinklawan, ayon sa kanila, ika-cancel daw po nila si Rowena Guanzon kung sakasakaling tumakbo po ulit ito sa politika. Ngayon, hindi nakatiis po si Rowena Guanzon. Pinasaringan din po si Ronald Llamas at saka si Risa Hontiveros, mga kababayan. Anong nangyari sa mga pinklawa? Madam Rowena Guanzon, wag ho kayong mag-aalala, Madam. Narito po ang mga DDS. Tuloy-tuloy lang po sa mga ipinaglalaban ninyo. Nakaparehas po ng ipinaglalaban ng mga DDS. Walang iba, kundi itong mga nakawan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Nasa likod po ninyo ang mga DDS, Madam. Kung sakasakaling maisipan ho ninyo na tumakbo ulit sa 2028 election, nako, baka isama pa kayo ni BP Inday Sara sa kanyang senatorial slate at susuportahan kayo ng milyon-milyong mga DDS na nagpanalo kay BP Inday Sara at nagpanalo rin kay Bongbong Marcos. Siguradong mananalo ho kayo, Madam. Tuloy niyo lang po yung prinsipyo ninyo at yung inyong ipinaglalaban na kaparehas din po ng prinsipyo at ipinaglalaban ng mga DDS. O eto po, mga kababayan, ang isa sa mga ang nakalagay ho dito, babala. Para sa akin, hindi ho ito babala. Mga kababayan, simple lang po yung babala na yan Kundi, para sa akin, banat talaga ito, mga kababayan Para kay Risa Hontiveros. O eto, basahin natin. Pero bago ko po simulan, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At click na rin ang notification bell para updated ho kayo sa lahat ng upload at huwag nyo pong kalimutan paki-like and share na rin po itong video. Maraming salamat. Nakikisuyo lang po. Marami po tayong mga pag-uusapan ngayon, mga kababayan, tungkol po ito kay Attorney Rowena Guanzon. No, ito ho, babala ni Attorney Rowena Guanzon kay, ito na, Lady of Immaculate Insertion. Walang iba, kundi si Risa Hontiveros, mga kababayan, ang tinaguriang Lady of Immaculate Insertion na napakatahimik po sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa kasi meron din parang limpak-limpak na mga insertion. Itong si Hontiveros, mga kababayan, eto na. Ang tagal ko na nahimik sa inyo. Ayan na. Pinabayaan lang ni Attorney Rowena Guanzon. Nagtimpi lang siya, pero hindi na siya nakatiis ngayon. Unti-unti kong huhubaran yung mga pagkukunwari ninyo, mga ipokrito. Naku po. Remember, kilalang kilala ko kayo at alam na alam mga dumi ninyo. Kaya huwag ako. Ayan, sabi ni Rowena Guanzon. Naku po, huhubaran na sila isa-isa. Mga kababayan, at ito na, sinisimula na po ni Rowena Guanzon. Kilalang kilala di umano ni Madam Rowena Guanzon itong mga dati niyang mga kaibigan. Ewan ko kung kaibigan pa rin naman yata niya ngayon, mga kababayan, pero parang nagkakaroon na po ng lamat no? Alam daw po ni Rowena Guanzon yung mga dumi nila. Nako, isisiwalat na yan.
magkakasama tayo sa laban sa mga magnanakaw na Marcos, pero yung sinuka natin, kinain nyo ulit dahil sa putang inang insertion niyan. Napamura po si Madam Rowena Guanzon. Di ba? Noong 2022 election, galit po sila kay Marcos. Kasama yan sila Risa Hontiveros, sila Leni Robredo, yan, si Madam Rowena Guanzon, na yan na lang ngayon ang nananatili na nakikipaglaban sa mga magnanakaw. Di ba? At mga adik na nasa Palasyo Malacanang. Eh, yung iba, nakasama noon na sa pakikipaglaban ni Rowena Guanzon, natahi na po ang bibig. Eh, ikaw ba naman, tahiin ka dito ng 50 billion, tahiin ka sa kabila ng 30 billion, tahiin ka sa gitna ng 100 billion. Tikom ka, hindi ka na makakapagsalita. Eh, itong si Madam Rowena Guanzon, hindi pinaupo ni Tambaluslos. Nanalo yung yung P3 PWD, pero hindi pinaupo kagaya ng Duterte Youth Party List. Ayan. Karapat-dapat lang na mag-ingay siya. Eh, liwanag, magkasama tayo noon sa laban, di ba? Sa mga magnanakaw na Marcos. Eh, pinangalanan talaga. Magnanakaw na Marcos. Pero yung sinuka natin, kinain ulit nyo dahil sa putang na insertion yan. O, ito pa. United ang mga animal sa pag-atake sa akin. Pero yung amo nyo, kung di pa nagnakaw sa PhilHealth, di pa aayos ang mukha. Kita nyo na. Marami siyang pinatamaan dito, mga kababayan. No? Maraming pinatamaan si Atty. Rowena Guanzon na nagnakaw sa PhilHealth. Una, na naging issue na di umano'y nagkamal ng limpak-limpak na salapi mula sa PhilHealth. Walang iba, kundi si Risa Hontiveros di umano, mga kababayan. At pangalawa, ito naman si Marcos na 60 billion ang hindi pa na isusuli sa tanggapan ng PhilHealth. Ngayon, sinisingil na si Marcos kung nasaan na yung 60 billion, wala nang maibigay. So, ano ibig sabihin? Nanakaw na kaya? Kasi simple lang naman yan eh. Siya mismo nangako, di ba? Si Marcos mismo ang nangako na isusuli niya yung 60 billion sa PhilHealth, pero hanggang ngayon wala pa sa tanggapan ng PhilHealth. Nasaan yung pera? Nawawala? Napasama doon sa mga mali-malitang basura ng pera? O nasa sariling bulsa niya? Nanakaw na? Ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? Di ba? Ito pa. Saan kaya makakabili ng index card na may design na Gucci or Rolex logo? Very immaculate. Sino pinatamaan niya? Si Risa Hontiveros po. Immaculate of insertion. Di ba? Dilaw. Noto Marcos versus kain suka tai dilawan. Ang tindi ng mga banat ni Madam Rowena Guanzon, mga kababayan. Sa mga pangyayaring ito, dito sa mga sinasabi lalo ni Madam Rowena Guanzon, mga kababayan, wala na. Mukhang iiwan niya na yata yung mga dilawan, mga kababayan, na nag-iba kasi ang prinsipyo ng mga ibang dilawan eh. Mga politikong dilawan, na bago ang prinsipyo eh. Nabili nung kabila, mga kababayan eh. Napatahimik ang bibig. Yung pakikipaglaban nila tungkol sa mga magnanakaw di umano na mga elected official, lalong-lalo na itong pinangalanan ni Madam Rowena Guanzon, mga kababayan,
na Marcos na magnanakaw, nawala na. Kundi si Rowena Guanzon na lamang ang natitira. At eto't huhubaran niya na nga. Iisa-isahin niya pa. Dahil alam niya ang mga baho ng mga magnanakaw, ng mga elected official, lalong-lalo na Marcos na pinangalanan rin ni Atty. Rowena Guanzon. O ito pa isang balita. Karugtong po ito mga kababayan sa pasaringan po ni Ronald Llamas at saka ni Madam Rowena Guanzon. Dahil nga pinasaringan ni Rowena Guanzon si Immaculate of Insertion Risa Hontiveros, aba, todo suporta. Ay, ibig sabihin, todo tanggol. Etong si Ronald Llamas kay Immaculate of Insertion, mga kababayan. Ito ho, ang sinabi ni Ronald Llamas na sinagot din naman po kaagad ni Madam Rowena Guanzon. Ito, bumaba na naman ang self-esteem ko. Wala kasi akong Rolex saka Gucci. Ayon po yan kay Ronald Llamas, mga kababayan. Nagpatinag ba ang isang Atty. Rowena Guanzon? Hindi. Sinagot niya po si Ronald Llamas na kapwa niya rin po ito dilawan, mga kababayan. O, kita nyo na. Karambola na po ngayon ang mga dilawan. Nako. Ito sabi ni Rowena Guanzon. Okay lang yan. Pogi ka naman. Naging kayo nga ni ano, di ba? Naging kayo nga ni ano, di ba? Uulitin ko, yung sinabi ko kanina. Sino ang binanatan o pinasaringan ni Rowena Guanzon? Si Immaculate of Insertion. Sino ang to the rescue? Si Llamas, si Ronald Llamas. Na merong pasaring si Rowena Guanzon ang sabi, naging kayo naman ni ano, di ba? Ngayon, wala akong idea. Sabi ko, teka, sino yung naging ano ni Ronald Llamas? Todo research ako, mga kababayan, kung sino yung mga nalilink kay Llamas. Wala akong makita. Ngayon, sa comment section, nitong binasa ko, ang nakalagay ho ron, si Risa Hontiveros daw, mga kababayan. Ang naging kulukadidang ni Ronald Llamas. Ay! Ginoo ko! Hindi na kayo nandiri. May gata pa ba yan? Si Hontiveros? Wala nang gata yan eh. Tuyo na yung gata niyan eh. Kumbaga sa Bisaya pa, lunok na lang natira niyan. Tuyot na. Kailangan ng gamitan ng virgin coconut oil. Ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? Ang tinutukoy kaya dito ni Atty. Rowena Guanzon na di bale, naging kayo naman ni ano, di ba? Si Risa Hontiveros. Mga kababayan, di nyo nakuha. Ulitin natin. Nagpasaring si Guanzon kay Hontiveros, to the rescue si Llamas. Okay? Tapos si Guanzon, bumanat kay Llamas na, di bali, naging kayo naman ni ano? Alo! Yun kaya yun, mga kababayan, nagtatanong lang po. O ngayon, eto naman po, ang mga tawag nito, banat, paghihiganti ng mga pink lawan, pink yan tsaka dilaw magkasama kay Atty. Rowena Guanzon. Na dati, sinusuportahan po nila
ang P3PWD ni Atty. Rowena Guanzon at yun nga inanalo noong halalan 2022. Di po ba? Marami-rami din ang bilang ng mga yan Iilan lang naman ang mandato ng isang party list. Makakuha ka lang ng kung di ako nagkakamali, 100 mahigit o 200, panalo na Di po ba, mga kababayan? O mas higher pa yata dyan. Nakalimutan ko na, pasensya na ho. Basta mababalag po ang mandato niyan. Kaya nanalo ang P3PWD. Ngayon, dahil nga tila nakikita natin mismo tayong mga DDS, maging ng mga Pinklawan, na itong si Atty. Rowena Guanzon na parang gano'n na sila ni Inday. Sa madaling salita, parang nagpalit ng kulay itong si Rowena Guanzon na dating dilaw or pink, ngayon naging berde na. At sa 2028 election, maaari itong sumanib, mga kababayan, sa senatorial slate ni BP Inday Sara. So, dating Pinklawan, ngayon, naging DDS na. Parang ganun po ang datingan lang, mga kababayan. O eto ho, ang mga gante kay Rowena Guanzon ng mga Pinklawan dahil ngayon nga ang nakikita nila na nagpalit na ng kulay si Rowena Guanzon. O eto, sabi, si Rowena Guanzon pa rin po ang nagsasalita nito, huwag ninyo ako tinatakot ng cancel culture ninyo. Dahil hindi politika ang hanap buhay ko. Okay? Di ako mamamatay kung di ako makatakbo o magkaposisyon sa prinsipyo na tinitindigan ko ngayon. Samantalang kayo ay gagawin ng lahat, manatili lang sa pwesto at umaasa na mananalo pang presidente. Sino ang pinasaringan din yan ni Madam Rowena Guanzon na umaasang mananalo di umano sa pagka-presidente? Isa na ho dyan, mga kababayan, si Risa Hontiveros. Ayan. Maaaring itong si Risa Hontiveros, mga kababayan, nagpadala na yan ng mga send to all messages ba sa mga Pinklawan. I-cancel nyo yan, takutin nyo yung si Rowena Guanzon. Takutin nyo ng cancel culture natin. Ngayon, nagsalita. Si Rowena Guanzon, huwag nyo ako tinatakot sa mga cancel culture ninyo. Dahil hindi ako nabubuhay. Ay hindi ako mamamatay. Yan sabi niya. Kapag hindi ako makatakbo at magkaroon ng posisyon, talagang prinsipyo lang ang tinitindigan nitong si Madam Rowena Guanzon, mga kababayan. At ang bandang dulo, pasaring po ito. Sa palagay ko lang kay Risa Hontiveros. Hindi po ito kay Martin Romualdez na isa rin sa naghahangad na manalong presidente sa 2028. Kasi kilala po natin itong si Rowena Guanzon, mga kababayan, naka-follow ho tayo dito sa kanya, nalalaman po natin lahat ng kanyang mga social media post, lalong-lalo na banat kay Romualdez kasi talagang papangalanan niya po at ilalagay niya Martin Luther at eto wala Di ba? Wala siyang binanggit na Martin, wala siyang binanggit na Risa Hontiveros, pero sino po ba ang nag-aasam na manalong presidente sa 2028? At sino ang pambato ng mga dilawan sa 2028? Di ba ga? Si Risa Hontiveros. Kaya nga yung mga Makabayan Black na yan na mga kasama nila Risa Hontiveros, nila Franz Castro, di ba? Nila De Lima, nila Jokno, ay hindi matigil-tigil sa pag-file ng impeachment laban kay BP Inday Sara. Gustong-gusto nila na mapa-impeach ang pangalawang Pangulo para pwedeng makalusot si Risa Hontiveros, mga kababayan, sa 2028 presidential election.
Yan po ang ninanais na mga dating kasamahan nitong si Rowena Guanzon. Yan, mga kababayan. Kaya ngayon, karambola ho sila. Kanya-kanya po silang banatan. Pero para sa akin, pinagtutulungan po nila si Rowena Guanzon. Maliwanag ho yan. Pinagtutulungan nila. Bakit? Ang cancel culture, mga kababayan, nagmula po yan sa mga pinklawan. Itong dilaw nga at pink. Sila ho ang nagpauso ng cancel na yan. Oh, bakit tinatakot di umano itong si Rowena Guanzon dito sa mga cancel culture na yan? Sino magka-cancel sa kanya? Posible naman DDS. Hindi naman lehitimong DDS o nagpahayag itong si Rowena Guanzon na DDS na siya. Kundi kilala pa rin ito sa pagiging pinklawan. Sino ho ang magka-cancel sa kanya? Walang iba, kundi yung mga kapwa niya pinklawan, hindi mga DDS. Pero, kung sakasakali, mga kababayan, sa 2028 presidential election, meron ding mga senatorial slate ang ating VP Inday Sara. Halimbawa, mapasok si Madam Rowena Guanzon sa pagkasenador o tatakbong senador sa ticket ni VP Inday Sara. Handa niyo po ba siyang iboto? Susuportahan po ba ninyo, mga kababayan? Susuportahan po ba ninyo? Paki-comment po, magbabasa ho tayo at malay natin, baka mabasa po ito ni Madam Rowena Guanzon. Okay, ito pa isa, mga kababayan. Naku po, itong napakainit po, mga kababayan, na maritisan ngayon sa social media. Nako, etong mga chika babes, naku po, tip pa lang 250 to 300K pesos. Tindi mo. Ito, pinangalanan na kasi. Nung kahapon yata yun. Clue lang yung naibigay natin, pero tumpak po kayo sa mga comment ninyo. Nagbabasa po ako. Eto na nga. Lumabas na nga. At napakaganda palang babae nito, mga kababayan. Isasaglit ko lang po ito, O eto, sabi nitong isang chicks na nag-post sa kanyang social media na pulang-pula yung kanyang suot na damit na lumuluwa na yung kanyang yung kanyang malaking mamon, mga kababayan. Diyos ko po, busog na busog si ate. Busog na busog din si... Naku po, ewan ko lang. Eto, naku pinag-uusapan to ng lahat Di po pwedeng di natin pag-usapan to. Sabi nito si Cassidy, nag-post siya, meron pa siyang itinag na lugar sa Soler North, mga kababayan, sabi niya, Senator Rapi Tulfo, anak ko po, Christmas party, heart. Ayan, kita niyo naman, di ba? Thank you for having me last night. Ay! Having me last night. Ikaw Senator hindi naman lang mga artista, komedyante yung kinuha mo. Tulad nila Pokwang. Yan nga. Nakaka-good vibes sa party. Yan, sila Vice Ganda. Sana sila na lang para walang napapag-isip-isip tuloy ng ating mga kababayan na baka lang naman. Baka merong nangyaring, naku po, siyo kung sabihin yung mga bagay na allergy tayo dyan. Ganda ng babae, mga babae, eto pa isa. Ito pa isa. Ito na, Outfit for Senator Tulfo. Naku po, Christmas party. Thank you for having me po. Agoy, ginoo ko. Ito pa yung nagsalita na meron di umanong mga nag-aalok sa kanyang mga politiko ng bembangan, mga kababayan. At
tip pa lang daw, tiba-tiba na eh. 250K to 300K, tip pa lang yun. Paano pag binembang pa siya? Milyon ang halaga niyan siguro, ano? Isang bembang, isang milyon. Yaman bigla ng babae, no? Kung sa isang linggo, 2 beses ang bembangin, di 2 milyon yan. Sa isang buwan, naku po, 8 million. Instant yaman yung chika babes, mga kababayan. Kung lang naman, ang ibig kong sabihin. Di ko naman sinasabing nangyayari nga sa kanila ang bembangan. Pero, grabe po ang mga balita ngayon eh. Mga mainstream media, ang titulo nila, bembangan talaga, ang mga kababayan eh. Tindi eh. Pero, kung ganun man, ang nangyari sa kanila, halimbawa lang, nagkaroon ng bembangan, no? Sa kanila, nitong karapatan po nila yan, mga kababayan. Bilang isang tao na, lalo na lalaki, may pera, tapos nakita itong kagandang babae, medyo, medyo uhaw na rin siguro sa batang laman. Yung bata-bata pa ba na laman? Uhaw na. May pera naman. O, di ba? Makaka-bemba nga. Ang laki ng offer eh. Makakayari nga, mga kababayan. Ano? Kung, gaano kaya katotoo ito eh. Wala na ba kasi sinasabi etong babae na, salamat sa pagbembang mo sa... Wala namang ganun eh. Bira naman kayo. Nakalagay lang po, thank you for having me po. Ayan. Na-invite sila sa isang Christmas party with, ayan, binanggit na ng pangalan, with Senator Tulfo. Kaso masyado mapaglaro po ang isip ng ating mga kababayan na tila bagay meron ng bimbangan. O ngayon, kung meron man, karapatan mo nila yan, mga kababayan. Hindi naman po pera natin yung binayad po sa babae na yan kung sakasakali man na nagkaroon sila ng bembangan. Pero lilinawin ko, hindi ko po pinagtatanggol dito si Senator Rapi Tulfo dahil hindi naman po ako makatulpo. Pero, ang concern ko, mga kababayan, yung pera na yan, na pinamigay nila, maaari galing po yan sa mga nagbabayad po ng tax. Oo, may kinikita sila, may mga businesses nila, pero malay ba natin kung doon galing yun? Kasi kapag galing sa legal na pera ay gagamitin mo sa, alam nyo na, kalaswaan ng mga bagay, naku, may gaba ho yan eh. Legal yung pera eh, legal ang pinanggalingan. Pero kung galing yan sa mga nakaw mula sa kaban ng bayan, di ka manghihinayang. Kahit milyon-milyon pa ang ipamigay mo sa mga chika babes, okay lang yan eh. Ninakaw ko lang naman to eh. Ibigay ko lang rin to sa iba. Huwag tong pinagtrabahuan ko, pinaghirapan ko kasi pinagtuluan ko ng pawis yan. Ganun baga. Di ba? Yan ang concern natin dyan eh. Maaari din pong galing yan sa kaban ng bayan. Yun lang naman. Maaari, pero hindi ko sinasabi na galing yan doon sa kaban ng bayan. Maaari lang. Okay? Malinaw tayo? Ayos? Karapatan ho nila yan, mga kababayan. Ito pa, isang balita. Tungkol naman po kay naku po, ito na. Tawag nito, si Ramon Bong Revilla Jr., mga kababayan. Naku, paano to pag nangyari? Naku po, sandali, may ayaw mo ba sa kabila? Dito tayo sa isang cellphone. Nagloloko na naman yung cellphone ko. Baka naman, mayroong mga mag-sponsor dyan. Sabay ganun. Pasko naman eh. Nagloloko na, luma na cellphone eh. Eto, next week daw, mga kababayan, maaari nang lumabas o maaresto
si Ramon Bong Revilla Jr., mga kababayan, o baka next week, posibleng maaresto si dating Senador Bong Revilla Jr. bago magpasko ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng flood control scandal. Ayan, mga kababayan, ayon kay Boying Remulla na bago magpasko ay maaaring maaresto si Ramon Bong Revilla Jr. Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi po ang target ng taong bayan na mapakulong ay yung mga maliliit na isda, sir. Si Ramon Bong Revilla Jr., si Senator Joel Villanueva, sino pa yung mga nadadawit dyan sa maanumalyang flood control project na yan? Hindi po sila pinangalanan ni Saldico Boying Remulla. Ang pinangalanan po ni Saldico si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Bakit ito mga pipitsuging senador ang ipapaaresto ninyo dito sa maanumalyang flood control project? Eh hindi nga ito nabanggit ni Saldico sa kanyang mga statement, mga inilabas na video. Di ba? Hindi kami natutuwa sa pagpapaaresto ninyo kay Ramon Bong Revilla Jr. dahil hindi sila ang mastermind. Doon tayo sa mastermind, Boying Remulla. Maliwanag na, pinangalanan na ni Saldico, Marcos, Bongbong Marcos at Romualdez ang pinaghahatiran niya ng limpak-limpak na salapi. Male-maletang pera. Hindi lang maleta, kundi napakaraming maleta na bilyon-bilyon ang halaga, umaabot na nga sumatotal trilyon eh. Pinangalanan na po ni Saldico, bakit ayaw nyo po silang ipaaresto kahit naman lang sana itong si Martin Romualdez? Hindi itong mga senador na ito, panlilis na ito sa isyo. Pabihira naman talaga, oo. Aarestuhin nyo, hindi yan ang gustong maaresto ng mga tao, ng taong bayan, kundi pinangalanan. Hindi yung pinangalanan yan, ginagawa niya naman tanga ang mga tao, sir. Pabihira naman ho kayo. Kayo, mga kababayan, sangayon kayo dito sa sinasabi ni Boying Remulla. Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.